I do, sabay na bigkas ni Mildred at Giovanni matapos ang kasal ng mga ito. Mabuhay ang bagong kasal, masigabong sigawan ng lahat ng dumalo sa pag-iisang dibdib ng mga ito, lahat ay kababakasan ng kaligayahan ang bawat naruroon sa simbahang iyon. Agad na binuhat ni Giovanni ang asawang si Mildred papalabas ng simbahan, habang sinasaboy ng ilang abay ang ilang petals ng rosas sa masayang magkasintahan at ngayoy bagong mag-asawa. Finally, for 2 years, I finally become Mrs. Giovanni Luistro, malambing na anes ni Mildred sa punong tenga sa asawang ngiting-ngiting may buhat sa kanya. Yes, finally, I marry the girl who is patiently waiting for me. You're so good to be true, honey, you deserve to be my wife. Anito sabay gawad sa asawa ng isang halik sa noo, habang palakad palabas ng simbahan. Paglabas ay nilapag niya muna ang asawa saka masaya nitong hinagis ang kanyang bouquet, at tuwang-tuwa namang nasalo ito ng best friend nitong si Mabel kaya nagsimula namang tuksuhin ito na baka ito naman ang susunod. Kasunod noon ay masaya silang sumakay sa sasakyan nila upang lisanin ang simbahan. Sa reception, kapansin-pansin ang pagiging abala ng lahat ng naruroon. Lalo na nang magsidatingan ang mga bisita galing sa simbahan. Ginanap ang reception sa isang malawak na solar ng mga Luistro, kung saan ang mga trabahador ng malawak na lupain ng mga ito ang mga punong abala sa lahat. Ang mga Luistro ang may-ari ng malawak na sakahan sa kalakhang probinsya ng Tarlac, kung saan pag-aari rin ng mga ito ang poultry farm na nagsusupply ng karne ng manok at baboy sa malalaking mall sa probinsya at karatig probinsya nito. Bilasan ninyo at nandyan na ang bagong kasal, mando ni Manang Angge sa mga kasamahan sa kusina. Si Manang Angge ang matagal ng mayordoma ng mga Luistro, 57 na ito pero maliksi pa rin kung kumilos. Bulaga, natatawang gulat ni Lassie sa ina. Ano ka ba namang bata ka? Aba, gusto mo yata akong patayin na aatakihin ako sa pinaggagawa mo. Inis at hampas ng kamay nito sa likudan ni Lassie. Walang nagawa si Lassie kundi tumawa na lang ito sa ina. Mudra, Hagardo Versosa na naman kasi ang peg mo. Yan tuloy lo siyang gabbles na ang iyong face lock. Sayang ang makeup ko sayo. Ngiting baling sa ina. Hay nako, imbes na gulatin mo akong bata ka. Tumulong ka na lang dito at dumating na ang bagong kasal. Nakapamaywang pang-ani ni Aling Angge sa anak. Sa sinabi ng ina ay biglang bumaling sa balintataw ang araw na kinasal ang kanyang nag-iisang matalik na kaibigang si Rika. Nang makita ni Aling Angge ang mukha ng anak ay maging siya ay nalungkot dahil alam niya kung bakit biglang lumungkot ito. Inakbayan ni Aling Angge ang anak sabay osol ng mga ito. Anak, may rason ang lahat ng bagay, at ang nakaraan ay nakaraan at ito ang kasalukuyan na dapat nating tanggapin. Pilit ng ngiti ang sinukli ni Lassie sa ina, hindi kasi mawaglit sa isipan kung paano at ano ang kinahantungan ng pagmamahala ng kaibigan at ang kanilang senyorito. Naiya Terminal 1 lumapag ang eroplanong kinalululanan ni Divina. Isang sopistikada at eleganteng babae, Divina Sulamente, babaeng pangarap ng lahat ng kalalakihan dahil sa taglay na kagandahan sa mukha at katawan, sikat na talk show host at mayaman. Sa katunayan ay pasok siya sa top 10 most influential women ng Pilipinas, matapos nitong umani ng parangal sa London sa kanyang advocacy about love, marriage and family. She even hold a talk show in one of the top television show in London before she transfer here in Philippines. Divina, tiling tawag sa kanya ng kanyang kaibigan. Freya, ganting tili niya naman dito sabay yakap, na-miss kita sobra, dugtong pa niya rito. Echo Serang Frog, 1 week ka lang sa London, na-miss agad, ngusong tugon ng kaibigan. Ngumuso rin siya rito at muling yamakap, naglalambing lang naman friend. So, how's the wedding? Wala sa sariling tanong dito. She met Mildred 3 months ago nang maging audience niya ito sa kanyang talk show. Fan na fan daw siya nito kasi lahat daw ng advice niya about relationship at paano mapapanatiling masaya ang relationship nila ng partners nito. Halos nga daw lahat ng payo niya ay nililista nito. A month after their first encounter, Mildred sent her an invitation to her upcoming marriage, since she's away at that day ay ang kaibigan ang pinapante rito. It's nice. A typical traditional wedding, engrandi lang kasi alam mo na, sabay ngiti, mayaman.
Napangiti rin si Wendy sa tinura ng kaibigan, sa kanila sabay na nilisan ang paliparan. Sa condo unit niya sa Makati sila tumuloy, hindi pa siya handang umuwi sa probinsya nila. Hindi pa siya handang humarap sa mga taong humamak at umapi sa kanya. Hindi pa siya handang harapin ang kanyang mga totoong magulang. Matapos ay lapag ang kanyang mga bagahe ay agad siyang naglabas ng alak upang pagsaluhan nila ng kaibigang si Freya. "Are you okay?" tanong ng kaibigan. Freya knows everything about her. Mga 5 taon pa lang niya itong kakilala pero alam na niya lahat ng kanyang nakaraan. Agad siyang nagsali ng alak sa kopeta at iniabot sa kaibigan. Sumimsim siya bago tinugon ito. "No, prank ang tugon rito." Nakita niya ang paglamlam ng mukha ng kaibigan na batid nakikisimpatya sa kanya. "I know it was hard. Di ba ilang beses mo na rin ito pinagplanuhan?" Anito sa kanya. Tama ito, 5 years siyang nagluksa at muling binuo ang sarili kaya marapat lang na gumanti siya. Ang pagganti sa lahat ng pasakit at lahat ng masasamang ginawa nila sa kanya. Alam mo friend, noong nasa kasal nila ako I saw their happiness. Habang nakikita ko ang mga ngiti nila tila bumabalik sa isipan ko ang mga araw na una tayong nagkakilala. Ang bawat ngiti nila ay ang bawat pighati mo. Being there, I felt I betrayed you as my friend. Emosyonal na turan ni Freya. Napangiti siya sa kaibigan, gaya ng sabi ni Mommy, "I have to be strong. Ito na ang tamang panahon para balikan ang dating ako." Aniya saka tumingin ng matalim. "So, anong plano mo?" tanong ni Freya sa kanya. "As usual, ako muna ang mamamahala sa mga negosyo ni na Mommy at Daddy dito sa Pilipinas, lalo na sa probinsya. You know, it would be useful para mas mapalapit kami ni Giovanni Luistro." Turan sa ngumiti ng maalala ang lalaki. "Ahem," tikhim ng kaibigan, "alam ko ang ngiting iyon friend. Alalahanin mo kakakasal lang noong tao kahit may 5 years old na silang anak pero kakakasal lang ha," paalala pa ng kaibigan. "I know," aniya sa kanilagok ang nasa kopeta. Nang iwan siya ng kaibigang si Freya ay hindi niya maiwasang maalala ang nakaraan. Duguan siya dahil nabangga ang sinasakyan nila. Mabibilis ang pintig ng puso at nang tingnan ng babaeng kasama sa loob ng sasakyan ay tila wala na itong buhay. Ang buhok ay sabog sa mukhang duguan at halos hindi na makilala dahil halos humalik ang mukha nito sa punong binangga. Ang asawa naman sa driver seat ay nakayuko sa manibela. Masakit ang buong katawan at pinilit na makababa sa sasakyan upang makahingi ng tulong. Sumidhi ang kirot sa kanyang tiyan dahilan upang matigilan siya. Sumigaw siya ng napakalakas dahil sa dugong tumatagas mula sa sinapupunan. Alam na niya ang ibig sabihin noon, wala na ang 2 buwang sanggol sa sinapupunan. No, iyak niya nang makita ang paparating na sasakyan. Hihingi sana siya ng tulong nang makita kung sino ang bumaba roon, ang kanyang biyenan at isang babae. Mabilis ang mga itong bumaba at tinulungan ang kanyang asawa. Nakitang gumalaw pa ang asawa, tanda na buhay pa ito. Ngunit natigilan siya nang makitang imbes na tulungan ang babaeng nasa tabi ng asawa, ay sinabuyan ng gas ang sasakyan, saka nagsindi ng sigarilyo ang babae matapos itong hithitin at bumuga, ay saka itinapon sa sasakyan dahilan upang magliyab ito. Napuno ng takot ang dibdib niya, buti na lamang at medyo pababa ang lugar na iyon ay nagawa niyang pagulungin ang sarili pababa, masakit man ang katawan, ay nagawa niyang gumapang upang makahingi ng tulong. At nang makarating sa ibabang bahagi ng daang yon, ay nabuhayan siya ng pag-asa nang makitang may paparating na sasakyan, at bago siya nawala ng malay, ay nakitang bumaba mula roon ang mag-asawang may katandaan na rin. Nang magkamalay siya ay nasa pagamutan na siya, nakabenda ang buong katawan, maging ang mukha niya, pakiramdam niya ay ang mata niya lang ang kaya niyang igalaw, ang mag-asawang naaninagan niya bago mawala ng ulirat ang naroroon sa silid na kinaroroonan. Maraming tanong ang mga ito ngunit wala siyang naisagot. Hindi niya alam kung bakit tila wala rin siyang maalala. Maraming interpretasyon ng doktor sa kanyang pagkawala ng memorya. Maaaring sa sobrang dami raw ng iniisip niya ay talagang mas pinili ng utak niya na tanggalin lahat ng alaala niya. Dahil wala siyang maibigay na impormasyon sa mga taong tumutulong sa kanya, ay kinuha siya ng mga ito at itinuring na anak. Tutal ay kamamatay lang din daw ng nag-iisang anak ng mga ito dahil nagpakamatay daw ito. Hilam ang luha ang mukha ni Divina sa pag-alala sa nakaraan.
Ngayong tuluyan na siyang bumalik sa bansa ay handa na siyang maningil sa mga taong may utang sa kanya. Buhay ang kinuha niyo kaya buhay din ang aking sisingilin, anak sa anak, aniya at sa tindi ng emosyon niya ay hindi na malayang nabasag na pala ang hawak na kopeta. Duguan ng kanyang palad na agad ding ginamot. Kinabukasan ay maaga niyang binisita ang ilang tailoring shop na pag-aari ng kanyang mama. Mga sikat na personalidad ang kanilang mga kliyente lalo na ang mga artistang may pangalan sa industriya. Siya man ay kilala bilang magaling na hosts pero she refused to sign any contract to any network after the success of her show. She want a break and pursue her mission why she is returning to the country. Ma'am, here's all the copy of our client and some receipt of our transactions with them. I have also the computations and all the income of the business since last year, paliwanag ng sekretarya. Oh, here's also yung audit ng accounting natin regards sa mga inputs at outputs natin, pahabol pa nito. Mas apo na lamang niya ang noo sa dami ng gagawin, she needs to be hands-on. Malaki o maliit man ang isang negosyo, tuon ang pansin sa papeles sa mesa nang may kumatok sa pintuan at iniluwa noon ang mukha ng kaibigang si Freya. Mukhang ganyan ka kabisi ha, mas magiging abala ka kung makikita mo to. Anito sabay lapag ng puting folder sa harapan, agad niyang tiningala ang mukha ng kaibigang nakangiti pa. Nagtatanong ang mga mata ngunit ayaw magsalita ang kaibigan at tila nais pang siya ang umalam kung ano ang laman ng folder na binigay. Maya-maya ay binuksan yun at nakita ang isang familiar na mukha, Chloe Diaz, basa sabay ngisi, ito ang dating kababata ni Divina, kababata niya pala. Agad na pinasadahan ang mga impormasyong naroroon. Ngumiti siya. She graduated as cum laude at St. Benilde University with a degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering. Wow, that's interesting, aniya saka tumayo. Guess what, interesting girl, anito sabay ngiti pa ng kaibigan. Nahawa na siya sa ngiting yun ng kaibigan, what is it? Yummy ang mapapangasawa niya, anito na nang uuyam. Really, that's great. Aniya naman na nakinikinita na niya kung ano ang nais ipakahulugan ng kaibigan. Muling binuklat ang ikalawang pahina at nakita roon ang larawan ng ama ng babae, Mr. Eugenio Diaz, natawa siya nang mabasa yun. No wonder, bulalas saka tumitig sa mukha ng ama ni Chloe. Hindi niya alam na napansin pala yun ng kaibigan. Aha, grabe girl, don't tell me maging siya, awat nito. Ngumiti lamang siya. Hindi ba't mas masarap tamasahin ang tagumpay kung mas mabigat ang ipapalasap mo sa taong gumawa ng masama sa'yo? Mas lalo pang napangiti si Divina nang makita ang larawan ng soon-to-be husband ni Chloe. Ay ang bad mo girl, ani ng kaibigan nang makitang mas lumawak ang pagkakangiti niya. Di naman masyayaduaw, ang maarteng turan kay Freya saka sila nagtawa ng dalawa. Simula pa lamang ito at handa na siya sa anumang sagupaan. 5 taon siyang naghintay sa pagkakataong ito kaya wala nang makakapigil pa sa kanya. Matitikman nilang lahat ang pait ng kanilang mga kasalanan. So, kailan ka pupunta sa probinsya? Antag na tanong ng kaibigan. Siguro sa susunod na araw pa. Marami pa akong inaasikaso ngayon, tugon sa kaibigan. Okay, good luck girl, sabay kindat pa nito. Anyways, I'm going. Kasi naghihintay na si Noel sa akin, anito tukoy ang kasintahan nito. Okay, enjoy, aniya sa kaibigan na kinangiti naman nito. Nang wala na ang kaibigan ay muling pinasadahan ang larawang nasa folder na binigay nito. Napangiti siya nang muling mapagmasdan ang mukha ng taong naroroon. Sa kanilagyan ng malaking X ang mukha ni Chloe habang heart naman sa dalawang lalaking malapit rito. Buo na ang plano sa isip niya. Ngayon, ay mahihipaghigante na niya ang mga magulang na kumupkup sa kanya. Muling tinuon ang tingin sa mga papeles na inaaral, mukhang maayos naman yun at walang anomalya kaya mabilis lang niyang pinag-aralan, kahit papaano ay may jetlag pa siya, kaya matapos ng ginawa ay napasandal siya sa kanyang upuan, at painikit ang mga mata ng makarinig siya ng ilang kumusayon sa labas kung saan ang shop nila. I fit this suit the other day, how come na maluwag pa? I can't wear this tomorrow, ang tinig ng isang lalaki. Sir, just calm down, we can talk about this. We're so much willing to do it now. As in right now. Paliwanag ng empleyado niya ngunit inis na ang lalaki kaya hindi na niya napigil ang hindi lumabas.
Isang ubod tamis ng ngiti ang ikinintal sa mukha, na bigla pa ang lalaki nang makita at makilala siya. Ikaw si Divina Sulamente, right? Mababa na nitong tinig. Oh yeah, at ikaw? Ang malambing na balik tanong. I'm Joji Blanza, ang pagpapakilala naman ng namamanghang lalaki. Nice to meet you, Joji. I heard that you really upset. I'm so sorry about that, lambing pang turan. No, it's okay, bukas ko pa naman kailangan, since sabi ng staff mo ay gagawin nila ngayon, wika ng lalaki na tila kumalma na. Napangisi siya dahil alam niyang yun lang naman ang kahinaan ng mga lalaki, kagandahan ng babae at ang paglalambing, hindi siya malandi pero alam niya lang kung paano gamitin ang kanyang karisma. That's good Mr. Blanza, thanks for understanding, aniya rito. Since my employee made any lapses then kindly give me your address, I will be the one to deliver your suit, sabayan pa niya ng matamis na ngiti. Why not meet me at my sister restaurant at 7 p.m., anito? Is that a date? Ang ngiting tanong, ngumiti naman ang lalaki, I think so, are you single? Sinasabi ko na nga ba? Oo, ako, ikaw ba? Yes, agad naman tugon nito. Well, then we can call it a date, see you then. Tawanan silang dalawa saka ito nagpaalam dahil papasok pa raw ito sa opisina nito. Nang makaalis ang lalaki ay agad na pinaayos sa mga staff niya ang suit ng lalaki, ayaw niyang masira ang tiwala ng mga ito sa shop nila kaya as much as they can ay gagawin nila ang lahat. Alas 7 ng gabi ay nasa restaurant na siya hawak ang kaha ng suit ni Joji. Hindi naman siya naghintay dahil kauupo lamang niya nang makitang papalapit ang lalaki, kaya kanina ay gwapo pa rin ito, tila pinaghandaan pa nito ang date nilang iyon. Hi, you look great, papuri nito, you too, you look handsome, balik puri rito na kinangiti ng lalaki. Thanks, tipid na turan saka umupo sa katapat na upuan, I think we need to order our food, anito na tila gutom na. Yes sure. Aniya naman dahil gutom na rin naman siya, hinayaan na niya itong mag-order dahil ito naman ang may alam sa restaurant na iyon dahil pag-aari ito ng kapatid nito. Thanks for making my suit available for tomorrow, pasasalamat pa ng lalaki. No worries, sa totoo lang ay kami ang may mali, kaya we have to do things to please our client, hopefully ay sa amin ka pa rin kahit medyo delayed. Oh sure. Kung kasing ganda mo ba naman ang kadil ko kahit araw-arawin kong magpa-repair ng suit ko, ang tawang saad nito na kinatawa na rin niya. Saktong papalapit na ang waiter na may dala ng kanilang order ng tila may mamataan siyang papalapit sa kanila. Kinabahan siya nang mapagsino ang mga ito, si Mildred yun kasama ang asawa nito. Oh my God, Divina, tailang bati ni Mildred sa kanya. I thought nasa London kaya ang kaibigan mong si Freya ang pumunta sa kasal namin, ang linta niya nito nang mapansin ang kasamang si Joji. Ops, sorry, do I'm disturbing you guys, dagdag pa. Oh no, it's fine, I just heard that you just got married, congrats, pala kaibigang turan ni Joji. By the way Divina, meet my husband, Giovanni si Divina, I know kilala mo na siya since sikat siya di ba? Antag ni Mildred sa asawang nakamata lamang kay Divina. Siya, oh yeah hon, what is it? Agad natura nito na tila ba nagising sa malalim na pagkakatulog. I said, meet Divina. Oh anyway, sorry if I didn't make it on your wedding, kahapon lang kasi ako nakabalik ng Pilipinas dahil may imasikaso pa ako. Since, you guys are here, why not join us and ipagdiwang ang iyong kasal? Nagtataka lang ako kung bakit nasa Maynila pa kayong dalawa. You should be on your honeymoon, panunodyo pang wika. Kailangan pa ba yun? We're been together for 5 years. Ani ni Mildred sa kapilyang ngumiti, we're preparing our flight to Japan. Anito na bakas sa mukha ang excitement. Ang galing, nagde-date ba kayo? Pagmamatch pa nito sa kanila ni Joji. Tumawa siya sabay tapik sa braso ni Joji. If she gonna like me, I want to marry her someday, ang pabirong wika naman nito. Nagtawanan sila maliban sa asawa ni Mildred, mukhang seryoso at tahimik. Babe, are you okay? Dinig pang tanong ni Mildred. Nang bumaling sa iba si Mildred ay nagtama ang paningin nila ni Giovanni kasabay ng paggawad niya ng mapang-akit ng ngiti.
Mas lalong naging mapang-akit ang mga lobby ni Divina nang makitang apektado ang asawa ni Mildred, kita niya yon sa paggalaw ng Adam's apple nito, lalo na nang bigla itong nag-iwas ng tingin sa kanyang malalagkit na titig. "So, bro, what's your plan for your honeymoon?" Ang feeling close na tanong ni Georgie kay Giovanni. Mabuti na rin yon upang maibsan ang pagkapahiya nito sa kanya. Medyo nakita kasing binulungan na nito si Mildred na lumipat na sila ng mesa. Abala naman ito sa cellphone kaya hindi masyadong pinansin yon. "Sorry nag-message lang ako sa yaya ng anak namin. Alam nyo na kapag mother, kailangan laging paalalahanan pa rin kahit may tagapag-alaga." Masayang tura nito nang muling mabaling sa kanila ang pansin nito. Ngumiti siya sa sinabi ng babae sa kanya. "Yeah, that's so awesome. I know the feeling though I didn't have any child right now." Patuyang wika pero hindi pinahalata. "Really, how?" Excited pang tanong ni Mildred sa kanya na napaka-inosente ang mukha. "I have a friend in the Australia. She work also, that's why sometimes she bring her child on my place." Yun, kahit papaano ay alam ko nang mag-alaga ng bata. "Really? Wow, that's too interesting. Maganda na, sexy, may magandang trabaho, sikat at mother material pa. Mukhang nahanap ko na ang babaeng ihaharap ko sa dambana." Pakingkoy na tura ni Georgie. Tumawa siya sa sinabing iyon ng lalaki, hindi dahil natawa talaga siya kundi dahil sa nakitang mukha ni Giovanni. She knows, Giovanni was attracted also sa kanya at bistado na niya ang ganoong tingin ng lalaki. "Honey, we should order our food also," antag na ni Mildred nang mapansing hindi pa nila ginagalaw ang pagkain nilang malapit ng lumamig. "Hon, why not go to other table para makakain na sila?" Tuluyang yakag ni Mildred sa asawa nito, tila tinubuan na rin naman ito ng hiya at ngumiting nagpaalam sa kanila. "I think it would be better for us to go to other table. Sorry for disturbing your date guys. Thanks Divina, so nice to see you." Anito saka nakipagbiso-beso pa sa kanya habang nakitang nagkamaya naman sina Georgie at Giovanni. Isang simpleng tingin ang binigay ni Giovanni sa kanya bago tuluyang lumipat ang mga ito sa isang bakanteng mesa na medyo malayo-layo sa kinaroroonan. "Wow! You're a fantastic woman Divina," di mapigil ang komento ni Georgie nang mapag-isa siya. "That's too much Georgie, baka lumaki ang ulo ko niyan," natatawang turan. Nagtawanan na lamang silang dalawa bago matapos ang gabi ay kahit papaano ay napasaya naman siya ni Georgie. She needs to be clever sa pakikitungo sa kanilang kliyente, at ang pinaka-epektibong paraan ay ang manligaw sa kanila. Nang makauwi sa kondo niya ay agad siyang napaupo sa sofa niya sa sobrang pagod sa maghapon. She needs to work hard and earn enough for her future. She knows that at the end of the day she will be returning to her family. Muling kinalkal sa bag ang folder na binigay ng kaibigang si Freya. Muli ay pinag-aralan ang ilang detalyeng naruroon para mapaghandaan ang pagtutuos nila ni Chloe, ang babae, kung bakit naging miserable ang buhay niya. Maging ang kanyang mga magulang. Nang makapagpahinga konti ay agad siyang tumayo upang makaligo at makapagpahinga na siya. Sa isang negosyo naman ng magulang kasi ang pupuntahan bago siya bumiyahe papunta sa kanilang probinsya. Bitbit ang tuwalya niya nang papasok na ng banyo nang tumunog ang cellphone niya at nakitang si Georgie ang nasa linya. "Yes, hello, good evening," sagot rito. "Oh hi, I just call you to thank you for your effort. Thanks for tonight. I really enjoy being with you. Sana hindi ito ang huli," masiglang wika nito. Napangisi na lamang siya sabay sabi, "Sure, basta ba libre mo, hindi ako tatanggi." Tawang saad saka nagpaalam na dahil kailangan na talaga niyang magpahinga. Mabilis niyang natapos ang dapat niyang tapusin sa Manila kaya pinasya na niyang umuwi sa kanilang probinsya. Nasa NLEX na siya at ilang oras na lamang ay mararating na niya ang kanilang probinsya. Habang nasa daan ay hindi niya maiwasang alalahanin ang dating siya, isang mapait na alaala na ngayon ay unti-unti niyang binabalikan. "Pasensyahan na lamang tayo," aniya habang mahigpit ang hawak sa kanyang main bila. Nasa bandang Tarlac na siya. Nakakabagot din bumiyahe mag-isa lalo na at nakakangalay. Isang oras pa ang dumaan ay nasa bungad na siya ng Pampanga at nakaramdam na rin siya ng gutom kaya kumain na muna siya, para makapagpahinga rin saglit sa mahaba-habang biyahe.
Pagbaba niya ng kanyang sasakyan, halos lahat ng tao roon ay nakatingin sa kanya. Suot ang isang fitted maong pants, sneaker shoes at isang simpleng white shirt. Napakasimple lang ang suot pero lutang ang ganda, kaya ang ilan ay napangangapa, ang ilan ay nakilala siya ng mga ito. Mga simpleng ngiti ang binigay sa mga ito saka naglakad papasok sa isang sikat na fast food. Maging sa loob ay napatingin din ang mga tao sa kanya, at ang cashier ay tila na starstruck pa at di nakakilos nang makitang siya ang kaharap nito. Miss Divina Solamente, bulalas ng tila manager ng food chain na yun, ngumiti siya bilang tugon rito. Nakitang kinapa nito ang bulsa at nang malamang wala nga pala silang bulsa dahil bawal ay naisip niyang baka nais sana nitong magpa-picture. Want some photo? Very friendly na turan. Dahil sa mga ito ay lumabas ang dating siya. Nagtrabaho rin kasi siya noon sa isang branch ng food chain na iyon sa Tarlac. Tumango ito sa baykamot. Maaaring naghihinayang sa pagkakataon sanang makapagpa-picture sa isang personalidad na katulad niya. Okay sure, aniya saka namwestra ang kanyang cellphone sa isang selfie rito. Maging noong inabot ng cashier ang sukli niya ay kumuha na rin siya ng selfie kasama nito. Nang matapos ay sinabi namang tignan ng mga ito sa kanyang account sa IG. Tuwang-tuwa ang mga ito at magiliw siyang inistima. Nang makaupo sa isang bakanteng mesa ay napangiti pa siya. Akala niya ay kasing tigas na ng bato ang puso. Bumabalik din pala paminsan-minsan ang kanyang pagiging santa. Mas lalo siyang napangisi nang maisip iyon. Kaya nga siya madaling maapi noon sa pagiging santa niya. Siguro ngayong nasungayan na siya ay pwede na rin siyang gumanti sa lahat ng pang-aapi sa kanya noon. Matapos kumain ay muli siyang sumakay sa sasakyan at muling nagpatuloy. Matapos ng 2 oras ay tuluyang narating ang Tarlac. Welcome to Tarlac, basa sa signage ng probinsya. Hapon na nang makarating siya kaya binaba niya ang bintana at sinamyo ang ihip ng hangin. Welcome home, anas sa sarili. Malapit na niyang marating ang Pakay. 5 taon na ang nakakaraan, marami na ang nabago pero may natitira pa ring walang pagbabago. Tanaw niya ang ekta-ektaryang lupain. Sa dulo noon ay ang isang malawak na poultry farm at sa palibot nito ay ilang kubo ng mga trabahador. Sa kabilang dako naman ay matatanaw ang isang pamayanan, ngunit sa pamayanan na iyon ay namumukod tangi ang mansyon na nakatirik sa pinakadulong parte papunta sa poultry farm. Napakalaki noon. Sa estilo ng pagkakayari ay talagang kakikitaan ng karamihan. Bumagal ang usad ng kanyang sasakyan. Sa di kalayuan sa pamayanan na iyon, namumukod tangi rin ang kubo sa isang parang luma na iyon at ang pawid na bubong ay tila hindi na nagawang ipagawa pa ng may-ari. Katabi noon ay isang bungalow na gawa sa semento, maliit pero maganda. Napangiti siya. Bago malagpasan ang bahay na tinitignan ay lumabas mula roon ang isang may edad ng babae na may hawak na balaw. Maaaring magtatahip ito ng bigas upang matanggal ang ilang dagta bago ito isaing. Muling alaala ang bumalik sa isipan ng sandaling iyon, doon ay hindi na niya napigil ang umiyak pa. Itinigil niya muna ang sasakyan saka malayang pinakawalan ang kanyang pangungulila. Ngay, tay patawad, impit na sambit. Matapos ibuhos ang pag-iyak ay unti-unti na siyang kumalma kaya minabiyutong tumuloy na sa kabilang bayan kung saan naruroon ang bahay nila. Matapos ng 30 minuto ay narating din ang malawak na solar kung saan nakatayo ang bahay nila. Malawak at malaki rin iyon. 2 magkasunod na busina ang kanyang pinakawalan bago niya makitang paparating ang kanilang hardinero, agad nitong binuksan ang malaking gate nila. Salamat po, pasasalamat sa 50 anyos na hardinero. Walang anuman, Señorita. Kumusta po ang biyahe? Tanong pa nito habang binababa ang lahat ng bagahe niya. Mabuti naman po Mang Aldo. Tulungan ko na kayo sa bagahe ko. Marami kasing padala sina mama at papa para sa inyo ni naman ng Chareng, masayang wika. Nang makapasok sila ay naruroon naman na sina Manang Chareng at ang pamangkin na si Mavic. Ito ang namamayani sa kanilang malaking bahay kapag silang lahat ay nasa Amerika. Pamilya na rin ang turing ng kanyang mga magulang sa mga ito. Nako, maraming padala sina mama at papa para sa inyo, masayang pagbabalita sa mga ito. Saka mabilis na binuksan ang 2 malita na puno ng sabon, lotion, toothpaste at kung ano-ano pa. Naku Señorita,
Maraming salamat po, di maampat na turan ng mga ito. Wala iyon, sina mama at papa galing ang mga yan, sa kanila kayo magpasalamat, nakangiting turan sa masayang mga kasama sa bahay. Oo nga pala, kumusta naman sina Seniora at Senior doon, baling ni Manang Charing? Maayos naman po sila, kayo rito. Okay kang ba kayo rito habang wala kami, balik tanong. Nako ate, maayos na maayos, turan ni Mavic. Ikaw, dalaga ka na. Baka may boyfriend ka na. Mag-aral ka muna, natatawang paalala rito. Tumawa naman din ito sa kanya. Opo ate, pangako po, magtatapos ako. Magiging teacher po ako. Anito, mabuti, aniya saka nagpaalam sa mga ito upang makapagpahinga siya sa mahabang oras ng biyahe niya. Bago siya humakbang pataas sa hagdan ay lumingon muna siya sa mga nagkakasiyahang mag-anak. Muli ay nanabik siya sa isang buong pamilya ngunit kailangan muna niyang magtiis. Hindi pa siya handang ilantad kung sino talaga siya. Hindi pa iyon ang tamang panahon.